inamin niya na hindi. So mga kaibigan, malinaw yung nilagay na balita ng Enquirer na na-dismiss daw ang kaso ni Kibuloy sa Hawaii ay hindi po totoo. Misleading po. Kasi ang nangyari po, nag-plead guilty itong si Salinas. Para kumbaga mga kaibigan, mas mababa ang kanyang hatol, yung sistensya sa kanya. Mas mababa, no? Nag-plead guilty siya at inamin na lang niya mga kaibigan, nasa kanya yung mga cash, no? $350,000 na cash, no? Na nakita mismo sa private jet ni Kibuloy. So inamin niya na sa kanya yun. Pero hello mga kaibigan, hello. Paano magkakaroon ng ganun kalaking pera si Salinas? Alam naman natin kung sino ang may ganun kalaking pera, di ba? So, inamin po ni Salinas, no, na kanya daw, pero ang totoo mga kaibigan ay para proteksyonan niya si Kibuloy. So, parang ang nangyari, nakipag-bargain na lang siya, no, doon sa korte sa Hawaii na wag nyo na lang akong mag-plead guilty na lang ako, ganyan-ganyan. Tapos, i-serve ko na lang yung kung ano yung mababang yung sistensya. Kasi kapag nag-plead guilty ka, mas mababa yung isisistensya sa'yo. So, natin tuloy natin. Makinig kayo mga kaibigan. Hindi kanya yun. At kay Kibuloy. Oo. Kaya, ang naging desisyon na lang sa kanya Kay Kibuloy is po. 30 days na imprisonment saka 500 pesos, $1,000, $500 Oo. na fine. Kasi partner, yung kaso nitong cash smuggling, ang bond niyan, $25,000. Naku, malaki-laki. Ang bail bond. Oo. Tapos, pagka ikaw ay na guilty sa kasong yun, partner, sabi ko nga, yung mga properties niya, forfeited. So, Forfeited. after, partner. After further investigation, Hindi, okay, sabi mo nga, inamin. Inamin yung kanyang pagsisinungaling. At sinabi niya na hindi sa kanya. oo. Kaya siya, Kaya bumaba na lang. Kasi Oo. umamin siya sa kasong, yun talagang ginawa niya. Making false statement. Oo. Sabi niya dito, she was also charged with accessory after the fact for helping a person oo. with the initials A and Q avoid arrest and prosecution. So, anong nangyari dun sa money smuggling? So mga kaibigan, Hindi ko na umamin din si Salinas na nagsinungaling siya. Umamin siya na siya ay pinoprotektahan niya, no? Si Kibuloy, no? Kaya inako niya mga kaibigan na sa kanya yung pera ng $350,000 na cash, no? Ay inako niya sa kanya, pero ang totoo kay Kibuloy naman, no? So, nagbigay din siya mga kaibigan ng statement na gano'n, na inamin niya na nagsinungaling siya. So, nakikita natin, totoo pala na kay Kibuloy pala ang $350,000 in cash, no? So, pero dahil sa kanyang pag-amin mga kaibigan, ay binigyan na lang siya ng mas mababang sistensya, no? At $500 lang yung naano sa kanya, mga kaibigan, ang fine na binigay sa kanya. Pero na-forfeit naman mga kaibigan yung ibang ari-arian ni Kibuloy, katulad ng private jet. So pakinggan nyo mga kaibigan, na-forfeit yun ko na forfeit yung pera. Na forfeit. So, Oo. anong naging Pati yung pera na $350,000 dollars na forfeit. Ibig po sabihin ng na forfeit, binawi. So, kaya $500 na lang ang kanyang fine, no, ang kinuha sa kanya kasi meron ng malaking pera na finorfeit, binawi, no, binawi ng korte, no. So, ang laki, $350,000 yung dala ni Kibuloy sa kanyang private jet. So, na-forfeit yun. Wala silang naiuwi dito sa Pilipinas, no? So, liability? Kasi sinabi niya na hindi sa kanya at kay Oo. Kibuloy. Wala, hindi naman kasi nakasuhan si Kibuloy eh. Di ba kasi umalis? Oo. Kasi yung initial na kaso is si Salinas. Oo. So ito, wala na tayo nadinig kung nag-file na panibago.
So ano yun? Acquitted siya sa kaso? Acquitted, and then, no, hindi siya acquitted Oo. actually. Si Si- Salinas Oo. is umamin sa totoong ginawa niya, na nagsinungaling siya. So, mas mababa yung penalty. Nag-plead, ano na lang siya, guilty agad eh. So, pagka-plead guilty niya, yun na yung decision, 30 days 30 lang. days lang of imprisonment. Yes. Oo. So, kaya, itong news na, kasi dito na news eh. Kaya sa nag-rejoice, kasi parang napatunayan na walang kasalanan si Pastor Kibuloy. Umamin eh. Si Salinas na Pero pinaroteksyonan lang teka niya si partner, so Pastor. hindi nila sinampahan ng kaso si Pastor since sinabi ni Salinas na hindi sa kanya at kay Pastor yun na Actually, ang nahuling pera, Partner, ang nakumpiskang pera pala. doon pa lang, doon ako natapos Oo. na nabasa. Oo. Pero itong si Salinas, partner, muli nakasuhan in conspiracy doon sa kaso ng yung trafficking saka sexual abuse. Yun. Pero ito sa kaso smuggling, The Philippine Justice Department will consider putting controversial pastor Apollo Quiboloy on the immigration lookout list if there is urgency. Justice Secretary Menardo Guevara on Monday, February 7, says they will play it by ear as they examine the evidence as outside events unfold. The United States Federal Bureau of Investigation earlier released a wanted poster for Quiboloy and 2 other officials of his Davao-based Kingdom of Jesus Christ. The poster says Quiboloy and 2 others are wanted for sex trafficking, fraud and coercion, cash smuggling, and money laundering. para sa akin lang paikutin yung kwento na lumalabas na walang kasalanan. When in fact, umamin pala na proteksyonan niya lang. Ito'y base sa news na nadidinig. Sandali, putulin muna natin kasi humabala siya, no? Baka ma-copyright ako, no? Komentuhan ko muna, saka natin ulit pakinggan. So, malinaw po mga kaibigan na hindi po totoo yung balita, yung ibinalita ng Inquirer. Misleading po yun. Misleading information na na-acquit daw, no? Ang kaso ni Kibuloy sa Hawaii. Hindi po siya na-acquit, kundi ang nangyari po, itong si Salinas ay umamin na pinagtanggol niya, no? Pinagtakpan niya itong si Kibuloy. Inamin po niya yon na nagkasala siya, pinagtakpan niya si Kibuloy kasi si Kibuloy po ang tunay na may-ari ng 350,000 in cash na natagpuan sa private plane o private jet ni Kibuloy. So, katulad ng sinabi ko kanina mga kaibigan, aamin na talaga siya kasi unang-una sa lahat, paano siya magkakaroon ng ganung kalaki na halaga? Hindi naman siya ganung kayaman, di ba? Si Kibuloy lang naman ang talagang magkakaroon ng ganung kalaking pera dahil alam niyo naman, di ba, yung ginagawa ni Kibuloy, mga kaibigan, no? So, dito, malinaw na hindi po na-acquit ang kaso ni Kibuloy, kundi nagkaroon po ng hatol dito kay Salinas kasi nag-plead guilty siya pero 30 days imprisonment lang. Tapos $500 na fine at na-forfeit po ang $350 yung dala-dala ni Kibuloy sa kanyang private jet. Na-forfeit po, binawi po yun ng korte. At hindi lang yan, pati po ang kanyang private jet. No? So, tuloy po natin. Nakita natin, partner. Ano yun, di ba? You are supposed to tell the truth. Oo. Huwag mong paikutin yung ulo ng mga tao. Most probably, yan din ang sinabi nila sa kanilang mga kaanib. Oo. Di ba? Syempre kasi partner, unang pastor siya. At siya ang pinaka-leader, di ba, ng kanilang ministry. Oo. Kung may mga ganong klaseng akusasyon sa kanya, sigurado partner, masisira ang kanyang personalidad at kredibilidad. Di ba? Saka ayaw niya makulong, Oo, partner. at ayaw niya makulong. Oo. So kailangan niya talaga... Baka pati Oo. private jet niya, Oo. ma-forfeit. Alam mo bang yun, partner, di ba? Sabi ko nga, na sinis yun eh. Oo. Tawag doon, kinuha at the time na nahuli. Kaya nung umuwi dito si Pastor Kibuloy, commercial plane ang sinakyan niya. So, iniwan niya yung tao niya nakakulong. Kita nyo? Nung umuwi dito noon si Pastor Kibuloy, hindi na po siya naka-private jet, kundi commercial plane. No?
commercial plane na po ang kanyang sinakyan kasi na-seize, no? Kinuha din yung kanyang private jet. No, ganun po ang nangyari. So hindi po totoo yung mga ikinakalat na balita nitong mga kaanib no ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi po totoo na na-acquit ang kaso niya sa Hawaii, no? So tuloy po natin. Akala ko ba sasapoy niya dahil siya yung leader. Oo. Nauna siya umuwi agad eh. Di ba? Okay. So dito, So, iniwan sa niya atin, yung kanyang wala pa siyang Kaso? Sandali. Iniwan din po niya yung kanyang tao na nakulong doon sa Hawaii. Umuwi po siya dito na mag-isa. So, ikaw leader ka, no? Leader ka ng simbahan. Ikaw yung pinaka-pastor, appointed son of God. Tapos, aalis ka mag-isa para kumbaga maging safe ka na. Tapos, iiwan mo yung tao mo doon na nakakulong. Oh, 'di ba? Doon pa lang iniwan niya. Hindi na maganda 'yun, mga kaibigan. Dapat inanon muna niya, mga kaibigan, nagpursige siya na makalaya and then isinama niya pag-uwi sa Pilipinas, 'di ba? So, tuloy natin. Wala. Kasi yung kinaso sa kanya, ni alias, I forgot the name, yung Amanda. nag-testify na dito sa Amanda po. resource person na dito. Kinasuhan nga niya sa Davao. Unanimous yung mga fiscal ng Davao City. Dismiss. So, Jean, I just received news before our program on Powerline today. My attorney, the Kingdom attorney, Tony Israeli Tutorion, called me that the case filed against us, against me, and against 5 others were dismissed. Mga walang katotohanan. So, purihin, nakila Ama sa katagumpayang ito na binigay niya sa atin at ang totoo. So, eto po yung mga kaibigan, no? Yung po kasing isang kaso, mga kaibigan. Ang isang kaso, no? Halimbawa, meron sa yung magsasampa ng reklamo. Hindi po yan kaagad isasampa sa RTC o sa Regional Trial Court. Hindi po agad yan. Meron pong titingin dyan na fiscal, no? Mga fiscal, titingnan po nila yan kung merong basihan yung pagsasampa ng kaso o ng reklamo, no? Titingnan nila yan kung merong probable cause, kung meron bang mga ebidensya, kung itong kaso ba na to ay dapat na talagang isampa sa korte, no? Sa Regional Trial Court. Ngayon, ang sabi dito mga kaibigan, doon pa lang sa fiscal, kita nyo pakinggan nyo, doon pa lang sa mga fiscal na nag-aral doon sa kaso na isinampa ni Elias Amanda, ay unanimous decision na ibinasura kaagad. So, hindi po ito nag-prosper na maisampa sa Regional Trial Court. Wala po. Talagang doon pa lang sa fiscal, binasura na kaagad nila. Wala daw basihan, no? Binasura agad. Kasi alam naman natin mga kaibigan, no? Sabi nga ni Elias Amanda nung siya ay nag-testify ulit sa Senate, at sabi nung iba pa, mga kaibigan, na witnesses, na ang daming ebidensya, solid evidences, pero hindi yung tiningnan ng mga fiskal sa Davao. Kasi, syempre mga kaibigan, alam naman natin kung ano yung stand ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao. Duterte po ang mga mayor ng Davao. Duterte. And even sa 2016 hanggang 2022, ng June 30, Duterte naman ang Pangulo. So, alam nyo na, best friend po So, hindi na po tayo makaka-expect na yung kaso na yun ay magpa-prosper at maisampa sa Regional Trial Court. Okay nga po. Kaya nga, kapag may nagsasabi, bakit hindi sa korte? Dapat sa korte yan. Bakit diyan sa Senate nyo, ginagawa yung trial by publicity? Bakit hindi sa korte? Kasi nga mga kaibigan, naghain nga ng reklamo, pero hindi nga nakarating ng korte, hindi nga nakarating ng RTC. Kasi, nung
ini-study pa lang, pinag-aaralan pa lang ng mga piskal, ibinasura na kaagad. So, ibig sabihin, hindi na po naisampa sa pinakakorte, sa RTC. Wala po. Okay po sana kung hinayaan ng piskal magsabihin ng piskal, okay, merong probable cause. Sige, i-file na ito sa RTC, no, sa Regional Trial Court. And then pagdating sa Regional Trial Court, halimbawa, ang mga judges doon ay bias din, no? Pro Kibuloy, no? Kasi malakas si Kibuloy, di ba? So, halimbawa, sasabihin nila, maglalabas sila ng desisyon na papabor kay Kibuloy, no? Sasabihin nila, ano ito, si Kibuloy ay acquitted, wala siyang kasalanan. Mga kaibigan, mas maganda pa nga yun eh. Bakit? Kasi, merong panahon pa, ang nabiktima, may panahon pa siya na yung kaso ay kanyang iapila. Pwede pa siyang pumunta sa Court of Appeals, pwede siyang pumunta sa Supreme Court. Kaso, wala ngang iaapila na kaso kasi hindi nga siya nag-prosper. Doon pa lang sa pag-aaral pa lang ng piskal, ibinasura agad. So, ang kaso ay hindi talaga nag-prosper, hindi talaga naisampa sa Regional Trial Court. Make sense? So, ibig sabihin mga kaibigan, doon pa lang, pinatay na agad ang kaso. Wala na. Hindi siya nag-prosper. Kaya nga, ang sinasabi ko sa inyo, mga guys, tama lang itong ginagawa ngayon ng Senado, ng Senate. Kasi dito, makikita na sa pag-iingay, no, sa pag-iingay ng mga nabiktima at nalalaman ngayon ng taong bayan kung ano ang tunay na nangyari, mga kaibigan, magkakaroon talaga ito ng tunay na hustisya at magpa-prosper yan. At pagkatapos ng investigasyon ng Senado at nakita nila, nakapag-gather na sila ng maraming mga ebidensya, dadalhin na nila yan sa tamang platform, sa korte. Yun mga kaibigan. Kaya mahalaga itong ginagawa ng Senado ngayon, which is hindi maintindihan ng mga ibang mga tao na bakit daw sa Senado daw ginagawa, bakit hindi daw sa korte. Hindi nga nagpa-prosper nga sa korte. Fiscal pa nga lang, binabasura na, hindi nga naisasampa sa Regional Trial Court. Dahil sa fiscal pa lang, ay talagang ibinabasura na. Dahil alam naman natin mga kaibigan, malakas yan sa Davao, di ba? So yun po yun mga kaibigan, no, ang nangyari. Kaya yung sinasabi po ni Apollo Kibuloy dito, no, doon sa kanyang mga kasamahan, no, sa kingdom, sinabi niya na yung kaso nila, ayan siya oh. Yan oh. Sinabi niya na yung kaso nga na inhihain sa kanya, no, ang naghain ito si Elias Amanda na ano daw mga kaibigan, ibinasura. So tuwan-tuwa sila diyan, ibinasura. Alam naman natin bakit binasura, di ba? Oo. Tuloy natin. Ang totoo ang siyang lumabas na katotohanan. Kaya nakaapila pa to sa DOJ. So ang DOJ, di ko alam, parang wala pang decision sa appeal. Dito sa ginagawang hearing partner ng Senado, anong nakikita mo posible mapupuntahan ito? Mawawaran siya. Si Pastor Kibuloy. Kundi siya atin. Oo, kasi nandiyan na yung sa PINA At sabi nga, tama, kasi kanina sabi ng may sinabi na rin ng PNP, willing sila makipag-cooperate with the Senate. Okay, kung hihilingin ng Senado ng kanilang tulong. Kasi sa ngayon parang wala pa talaga tayong naririnig na nandoon ang intensyon ni Pastor na para tumalo sa hearing. Wala talaga, mukhang wala. Wala. Nagtatago nga daw siya. For the reason na mayroon siyang threat. May planong patayin siya di umano. Okay? ng FBI. Yun ang kanyang rito, katwiran kung bakit siya ngayon ay nagtatago. No. Partner, kasi ganito yan. Kung titignan natin yung mga salita ni Pastor Kibuloy, sabi niya, di ba, 2018 pa lang, naliligalig na sila, di ba? 2018. Mula po noong 2018,
Ako ay linigalig na at ang aking kongregasyon na walang dahilan ginawan kami ng kaso doon sa bansang Amerika. Sumunod kami sa batas. Kung kami may mga sinabi lang violations na hindi pa napatotohanan, yan po ay nasa kanilang federal court na. At that time, Pangulo na si dating Pangulong Duterte. Pero noong 2018, nakita mo bang ligalig siya? Hindi. Bakit? Kakampi niya yung Pangulo eh. Mga kaibigan, yun din lang napansin ko. 2018, hindi mo siya makikitang ligalig. Di ba? Pero ang sabi niya, 2018 pa lang daw, nililigalig na daw siya. Sila. At may sinabi pa siya dyan na panay daw ang palipad ng drones, yung surveillance daw sila ng CIA, at kung ano-ano pang mga binitiwan niyang salita, no? Pero tama yung sinasabi dito ni attorney, no, ng babae, si attorney, na hindi niya naman makikita na ligalig siya noong 2018 eh. Kahit hanggang pagpasok ng administrasyon ni PBBM, hindi naman siya ligalig, di ba? And even mga kaibigan, nakikita pa natin na panay ang labas niya sa SMNI. Di ba? Ina-interview pa nga niya si dating Pangulong Duterte sa SMNI. At yung mga panahon na si dating Pangulong Duterte ay nagsabi kay Castro na yung sa threat, 'di ba? Andun din si Kibuloy. Nung mga panahon na sinasabi din ni RRD na itong si PBBM ay nagpupulburon, andun din siya, 'di ba? So, hindi mo makikita yung sinasabi niya ngayon na naliligalig daw siya since 2018. Pakinggan pa natin Diba? Ang papansin mo mga kayubi, nung pumutok itong news na to, na nahuli sila, na may nakuha na sila ng perang ganong kalaki, partner. Walang salita dito ang Malacanang at that time. Sabi niya, kaya ni Pastor Kibuloy yan. Walang, hindi na condemn, hindi, as in wala, tahimik, di ba? So during those period, up to, ito lang, na meron na sumulpot na mga Pinoy na nagrereklamo, partner. Before that, partner, pansinin niyo mga kayubi, ang sipag niya sa SMNI. May takot pa siya. Diba? Lagi siya nagpapakita. Diba? Sabi ko nga sa inyo. Kaharapan niya, si Pangulong Duterte. Nung pinanggit yung pangalan ni Franz. Diba? Sila yung magkasama eh. Correct. Diba? Pati yung Maganda pa naman. Mala-artista ang mukha. Naninira sa kanya. Bato-bato sa langit ang tamaan wag magalit. Panablahayog na wong. Bagyang nagpapatawa pero malalim ang hugot ni Pastor Apollo C. Kibuloy na to the rescue ngayon kay Vice President Sara Duterte laban sa mga paninira. Sa kanyang live Thanksgiving and worship presentation itong linggo na dapat ay araw ng sermon para sa kanyang milyong-milyong miyembro ay pinitik ni Pastor Apollo ang mga naninira sa ikalawang Pangulo. Naniniwala ang butihing pastor na may sariling political interest ang ilang grupo at individual na pilit sinisira ang imahe ng opisyal ng gobyerno na may pinakamataas na trust rating. Ay makasi, tumitingin na sa 2028 At alam nilang mahal siya ng tao. So, medyo na-insecure na yung ibang may mga ambisyon na pumunta doon. So, yung mga pulburon-pulburon issue, nandun din siya. So, hindi... Paliwanag ko lang yung sinasabi ni Kibuloy. Ayun mga kaibigan, ang binanatan niya doon, yung mukhang si Franz Castro yon, yung binabanatan niya. Kasi ipinagtatanggol po dito ni Kibuloy si VP Sara Duterte. Ito po yung may issue ng confidential funds, no? Yan po 'yon. So, ang sinasabi po nitong si Kibuloy, parang sinisiraan yan si VP Sara kasi nga daw si VP Sara daw yung pinaka-threat, no, sa pagdating ng 2028 presidential election, no? So, ayan po yan, parang binibira po niya dito si Castro. Dito po mismo sa kanyang preaching, no? Kung saan nagpipreach po siya para po sa kanyang milyon-milyon na mga miyembro. So, binira po niya dyan si Castro at pinagtatanggol niya si VP Sara Duterte. Tuloy po natin. Hindi mo kakikitaan ng
Ligalig siya. Sa akin lang, partner, sa Correct. tingin ko, bakit hindi siya ligalig nun? Kasi, ramdam niya, kakampi niya pa yung, Administrasyon. oo. Siyempre, nung panahon ng Pangulong Duterte, safe siya eh. Oo. Wala siyang katatakutan doon, safe Oo. siya. Pero noon, partner, di ba, may mga opposition din. Mm. Di ba? Mula kasi Pangulong Duterte, hindi mo yan Nung hindi mo yan panahon, makakalti. nung panahon ni Tatay Dig. Oo, hindi Oo, mo makakalti. kasi yun nga ang ano to, ang pinagtatakahan ko rin. Okay. Bakit may mga ganitong aligasyon at yung mga ganong klaseng kaso ni sinampa laban kay Pastor Kibuloy, hindi lang naman yan ngayon eh. Dati noon pa. pa. Noon pa, di ba? Bakit hindi pumalag rito ang mga opposition din, partner? At hindi gumawa ng hearing? Hindi siya, partner, pinatawag sa Senado to explain. Ito mga kinakaharap na kaso, since yung mga biktima din, di ba? Di umano doon sa ibang bansa, hindi naman mga ano yung partner mga ibang lahi. Mga bawang mga miyembro niya na mga Pilipino din. Saglit po. Mali po si Kuya doon. Meron pong Ukrainian, no, na biktima. Meron din pong Russian, no? May mga lumabas noon po, no, na nag-testify na Ukrainian at saka Russian. So, meron din pong ibang lahi. Hindi lang po Pilipino. Pero partner kasi ganito, at that time, wala pang jurisdiction. Wala kasi tayong jurisdiction kung ano nangyari sa Amerika. Oo. So, hindi rin makukuha ng Senado yung mga witnesses dun. Kasi dun nangyari. Okay. Kaya nagkaroon ng chance ngayon na ma-open din dito sa Pilipinas dahil meron ng kumanta. Oo. Yung mga biktima, di umano, na dito mismo sa Pilipinas. Oo. Kasi if not for that, wala namang magiging Senator Risa. Wala, o yung ibang mga senador, Oo. wala silang magiging basihan. Oo. Kasi wala tayong jurisdiction doon sa mga nangyari Oo. sa abroad. Oo, sabihin na natin, okay. Oo. Wala na tayong jurisdiction. Pero sabi mo nga pare, may kumanta ngayon. Oo. May kumanta. naglakas ng loob. Oo, malakas ng loob. Oo, na para humarap. Okay? Kasi hindi na Pangulo si Pangulong Duterte. Nandun sila sa fear. Sa totoo, di ba, mga kayubi? Totoo man o hindi. Oo. Di ba? Kasi sabi nga, mahirap, pag wala kang personal knowledge, hindi natin alam kung ano yung totoong sitwasyon. Oo. But base sa mga nadidinig natin, Oo. at yung mga, lumabas to, kasi tingin ko, wala na sa posisyon si Pangulong Duterte. Ito pa, tingin ko, kaya lumabas din itong mga to, kasi nakikita nila yung hindi na magkakampi. Oo. Yung unity, medyo giba. Oo. So, kung hindi kakampi ng Pangulo ngayon, Oo. ang dating Pangulo, yung lakas ni Pangulong Duterte, hindi na solid. Oo. So, kumbaga, pwedeng, ito pa, nakikita nila yung war. Oo. Di ba? Ng SMNI, Oo. saka ng House. Oo. Medyo nakikita nila, lumalakas yung loob nila na may chance tayong magsalita. Makakuha lang tayo ng mga politiko Oo. na pwede tayong pakinggan. Sino to? Ito yung mga di umano biktima. Oo. Oo. Di ba, partner? Kasi kung panahon noon, ang panahong Pangulong Duterte, partner, tingin mo may maglalakas loob Oo. na mag-set ito ng hearing sa Senado? Correct. Tandaan mo, nung panahon na ang tinutulig sa nila si Pangulong Duterte, Oo, partner, oo. panahon ni Mm-mm. Senator Leila. Oo. O ano ba nangyari kay Senator Leila? Oo. Correct. Kulong. Oo. So yun tingin ko, kung i-analyze mo yan, Kulong. yung diba? lakas ni Pangulong Duterte na kinatatakutan nila, dahil Oo. syempre magkasanggang dikit nga sila, Oo. medyo giba. Oo. Pero, pag yan ang, So, ang ano mo, part, Komentuhan muna natin So tama yung sinasabi ni attorney, no? Kaya ito mga to, ngayon sila lumalabas. Kasi nga, nakikita nila na, wala na, hindi na Pangulo si RRD. Si PBBM na ang Pangulo. At sabi nga, lumalakas din ang loob ditong mga nabiktima kasi nakikita nila na katulad nung nangyari, di ba, na kay Senyor Aguila. Nakita nila yun na, inimbestigahan si Senyor Aguila. Eto, nagkaroon ng hustisya. So, eto yan mga kaibigan. At yung fact, no, yung katotohanan na nakikita din nila na parang,
Iba naman, iba ang pangulo natin ngayon. Parang hindi siya yung pangulo na talagang dahil naging kaalyado niya noon ay poproteksyonan, no? Walang ganon. At saka yung fact na nakikita din ng mga tao na tinitira ni Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. To the fact na sinasabi niya na nagko-cocaine, nagpupulburon daw, baka maano ko ng Facebook, no? Nagpupulburon daw na kesyo yung kapatid pa ni VP Sara pinapaalis, no? Sa katungkulan si PBBM pinapababa, and then pinagmumura pa ng ibang ng ibang mga no? Sina Pulong, and then sina Harry Roque, may mga sinabi din. So makikita natin, nagkakalakas ng loob na ngayon itong mga biktima kasi nakikita nila na meron ng tsansa, no? Meron ng tsansa dahil iba na ang pangulo ngayon. At si Kibuloy, nakikita nila na, uy, lumalabas na, tapos napag-uusapan na rin yung ICC. Diba? Pinag-uusapan na yung ICC na may mga nagsasabi pa na anytime daw, pwede na daw arestuhin si dating Pangulong Duterte. Kaya ngayon, iba na talaga ngayon yung atmosphere, no? Yung political atmosphere dito sa Pilipinas, iba na talaga. Kaya yung mga nabiktima di umano ni Kibuloy, ay naglalakas ng loob na sila na talagang lumabas, no? So, pakinggan natin ulit. Partner point, sinasabi mo nga, nagkaroon na ngayon ng lakas ng loob etong mga di umano mga biktima na para magsalita, di ba? Maghanap ng kakampi para sila ay mabigyan ng hustisya. Eh bakit ang kanyang punteriya ay yung administrasyon? Di ba? Ni Kibo! Administrasyon ni? Ni PBBM. Di ba sinasabi niya, baka na may kinalaman dito. Okay. Kumbaga parang ang kanyang sinasabi, politika ito. Ito yun, partner. Politika ito. May kinalaman dyan ang Pangulo, pati ang kanyang asawa. Di ba? Doon sa sinasabi niyang assassination, allegedly, di ba? Alleged assassination. Pero yung mga ganong klase, hindi na partner. May iwasan na mag-isip ang taong bayan. Sino bang namumulitika rito? Di ba? Okay. Okay. Yun din, Correct. partner, kung iisipin mo, bakit hindi maingay noon si Pastor Kibuloy? Kasi safe nga siya. Hindi niya pipintasan ang dating Pangulong Duterte. Oo. Kasi, yakap siya eh. Diba? No matter what, yakap siya. Oo. I-admit man niya ng iba, ito yung reality. Oo. Diba? Ngayon, bakit niya ngayon pinupunta niya sa PBBM? Kasi may binabanggit si Pastor Kibuloy about the rendition. Diba? Yung rendition kasi, partner, ito yung pag-deliver mo doon sa tao. Okay. Diba? Yung parang extradition. Oo. I-deliver mo siya from one state to another jurisdiction. Okay. Kung parang isosurrender mo mismo. Isa-surrender. Yung government natin. Parang, So, takot yun? Yun ang kanyang fear. yes. Tingin ko, mga kayubing ito tingin ko, nagsasalita siya para, alam mo yun, it's either kampiyan siya ng maraming tao, magalit ang tao kay PBBM, para ma-persa si PBBM, Kinukuha niyang simpatya. para ma-persa si PBBM na wag surrender kung mag-e-extradition. Okay? Correct. Kasi may rendition tayo pinag-usapan Partner, So, isa din yun mga kaibigan, no? Kaya ganito yung sinasabi niya, humingi siya ng simpatya sa mga tao. Para nang sa ganon, ang akala niya siguro, ang mga tao magkakasimpatya sa kanya. Pero iba ang nangyayari kasi nakikita ako mga kaibigan sa mga comment section, iba ang nangyayari. Walang simpatya ang mga tao sa kanya, kundi nagagalit pa, no? Sa mga pinagsasabi niya. So, dito, ito yung ginagawa niya kasi kapag nagtagumpay nga naman siya mga kaibigan, lalong-lalo na mga kaibigan na magaling siya parang sabihin na nating mambudol, no? Magaling siya mambudol Kasi biruin mo mga kaibigan na sa pag-preach niya, ay nakabudol siya ng milyon-milyon na mga tao. Kita niyo? So, meron talaga siyang gift pagdating doon mga kaibigan. Kaso, ang nangyari kasi yung gift niya, ginamit niya sa masama no? Yung ginawa niya, pambubudol yan kasi kumbaga mga kaibigan, hindi niya ginamit sa mabuti dahil
eto nga, may maraming mga nagrereklamo sa kanya na di umano, na ginagahasa sila, at di umano ay pinapamalimos sila, tapos may mga kota sila. So, magaling sana siya mag-preach kasi nakukuha niya yung loob ng tao, no? Tapos talagang naniniwala sa kanya. Kaso, ang problema dito, hindi niya ginamit sa kabutihan, di ba? So, eto mga kaibigan, siguro naniniwala siya na kapag ang sambayan ng Pilipino ay kanyang nabudol, no? At nagalit ang sambayan ng Pilipino kay PBBM, mapipilitan si PBBM na just in case na hilingin ng US na ipa-extradite siya, ay mapipilitan si PBBM na hindi siya isurrender. Protectionan siya, no? Kaya niya ginagawa to. Pero iba ang nangyayari kasi mga kaibigan, no, sa nakikita ko, yung mga tao hindi nagsisimpati sa kanya, kundi nagagalit pa sa kanyang ginagawa, no? So tuloy natin. Pero ito naman, ito, hindi ko alam kung kakayanin kasi sinabi niya kidnapping. Oo. May isang klase kasi nung rendition. Di ba? Yung rendition, extradition. Okay. Pero may ibang bansa na pag hindi kinikilala yung extradition, doon sila gumagawa sa forced rendition. Yung forced rendition partner, ito na yung pagkidnap. Ng Pagkuha. authority Nang hindi na alam ng gobyerno. host. Country. Yes. So, pwede. Parang pelikula. Pwede ganon. Kahit tandaan mo, Pero diba, hindi ba yung paglabag, partner, sa ating... it can be. Oo. Pero may magagawa ka ba kung nakuha na? Okay. Diba? So mga kaibigan, paliwanag ko lang yung rendition na. Kasi may dalawang uri nga daw ng rendition, sabi ni attorney. Yung isa, yung extradite siya, no? Yung hihilingin ng US sa gobyerno natin na isurrender, no? Papuntahin doon si Kibuloy, isurrender para malitis siya doon sa Amerika. Kasi meron naman tayong treaty sa Amerika, 'di ba? Na pwede nilang gawin 'yun sa atin. At the same time, tayo din kapag merong kriminal halimbawa na nagtatago doon sa Amerika, pwede rin tayong humiling sa Amerika na isurrender nila yung criminal na yun na Pilipino, papuntahin dito para malitis dito sa Pilipinas. Meron tayong treaty with America. So, pasok yun sa atin, no? Yung pangalawang rendition na sinasabi ni attorney, ayun yung kapag wala kang treaty sa bansa na, bawa tayo, wala tayong treaty. Kunwari lang, na wala tayong treaty sa Amerika na pwede silang humiling na, papuntahin nyo dito yung tao na yan kasi kailangan niyang humarap dito sa Amerika kasi may kaso siya, no? Kung wala tayong treaty, no? Ang Amerika at saka ang Pilipinas, kung wala tayong ganong treaty, ang mangyayari ngayon para makuha nila yung tao ay ang gagawin nilang rendition ay i-abduct nila. Syempre by force 'yun. Kapag nag-a-abduct ka ng tao, di ba, by force yun. Na merong mga pupunta dito, no, mga taga-US, siguro mag-ano lang sila mga kaibigan, hindi sila magpapaalam, no, kung ano yung kanilang, syempre hindi sila magpapaalam kung ano yung purpose ng pagpunta nila dito. And then baka mag-hire lang sila ng kikidnap kay Kibuloy. Ganon pwede yun mga kaibigan. Yun ang pangalawang sinasabi, pangalawang uri ng rendition. Pero hindi mangyayari yun kay Kibuloy. Kasi meron tayong treaty sa Amerika. At pwede ang Amerika na mag-request sa Pilipinas na papuntahin, i-expedite ngayon si Kibuloy papuntang Amerika. At the same time, pwede rin tayong humiling sa Amerika na, papuntahin nyo dito yung tao na yan. Halimbawa, may isang tao na kriminal na nagtatago sa Amerika, pwede rin tayong humiling sa kanila kasi may treaty ang US at ang Philippines. Kaya, yung sinasabi, kinatatakutan ni Kibuloy na rendition na sa form ng abduction, no? I-abduct daw siya, hindi mangyayari yun sa kanya. Hindi yun sa kanya mangyayari. Kasi nga, meron naman tayong treaty sa Amerika. So bakit gagawin ng Amerika yun? May treaty naman tayo, di ba? Pwede naman silang humiling sa gobyerno na, isuko nyo si Kibuloy. Papuntahin yan dito.
pwedeng gawin ng Amerika yon. Kaya, yung sinasabi ni Kibuloy, ulitin ko na rendition, yung pangalawang type ng rendition na i-abduct siya, hindi yun totoo. Ginagawa lang yon, mga kaibigan,